sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 2 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos ang isang constitutional budget para sa susunod na taon. Habang nirerepaso niya ito gamit ang fine-tooth comb. Ang tawag yata ni Greg dito, suyod. Suyod lang to, suyod. Fine-tooth comb bago lagdaan sa Lunes, Rizal Day. Ginawa po ng Palasyo ng Malacanang ang pahayag sa harap ng mga panawagan na alisin ang mga unconstitutional item mula sa naratipikahang budget bill. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na binubusising mabuti ng Pangulong Marcos at ng kanyang gabinete ang iba pang mga items sa 2021 General Appropriations Bill upang masiguro na naaayon ito sa konstitusyon at matiyak na inuuna ang mga pangunahing legacy trusts ng administrasyon. Una rito, sinabi ng Pangulong Marcos na gagamitin niya ang kanyang veto powers para matiyak na lahat ng mga item ay constitutional at direktang mapupunta sa mahahalaga at priority projects ng pamahalaan. Isyu ng bayan. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda muli. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Uy, may nabalitaan ako sa'yo, kumbatsero, ha? Aba. I have something to tell you. And I know it won't be easy. Saka ko na sa inyo ikukwenta ko lahat-lahat. Pero kumbatsero, iba ka talaga. Sabi nga sa English, your change. Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Ito po ang huling biyernes ng taong 2024. Sana po ay ayos pa kayo, ha? Meron pa ba kayong tirang espasyo sa inyong mga tiyan? Sa dami na ng ating mga nakain?
Uy, lalo na yung mga mahilig uminom yung mga para bagang ngayon lang nakakita ng alak. Meron akong nabalitaan, ito lang nakaraang Lunes. Umaga pa lang tumitira na ng hindi serbesa saka yung ano ba to? Ano ba yung MP? Kung ba yun? Whiskey? Ano ba? Pasensya na kayo at tatanga-tanga ako pagdating sa alak eh. Ito si Yuel. Ano ba yung MP ni Ram? Ano ba pagkakaiba nun sa whiskey? Basta. Nako, pambihirang patis. Nag-perform sa stage. Nahulog dahil sa kaaga-aga. Ayun, duguan. Kaya medyo hinay-hinay lang kung pwede lang ako naman ayoko namang maging KJ. Kung pwede lang, pwede namang mag-celebrate ng walang alak. Pwede naman Saka alam nyo ba, maraming mga basag ulo sa mga pagtitipon at mga reunion pa naman, nag-uumpisa pagka nalasing na yung mga, halimbawa, yung reunion ng high school, ang saya-saya, din nung nakainom naalala tuloy, ikaw nga pala yung pumatid sa akin pinatid mo nga pala ako nung 1973 sunto ka na yun. Hindi lang yon, yung mga magkakamag-anak, yung mga family reunion, pagka nakainom kasi ewan ko ba, ba't ba yung markang demonyo na yan nakakatapang. Sana po ay basta chill lang itong mga panahong ito ay magandang pagkakataon para sa mga get-together. Nagkakasama-sama tayo. Ayos yun, maganda nga yun Saka yung bang reminiscing the past. Yung magkukwentuhan kayo sa mga bagay na pareho nyo namang alam, tapos medyo sususugan pa ng isa. Di ba? Ang saya-saya lang, puro saya lang. Ayun, kumusta po ang ating mga senior citizens? Ayan, lalo na yung mga senior citizens yung mga kinakain natin, yung mga matataba. Ako, meron na, ayun, eto, babanggitin ko na, meron akong kilala, katanda na, pero kung pumangos ng balat ng yung lechon, hindi ba sa lechon, napapansin, yung lechon, yung balat ng lechon, may nakakabit doon na konting laman, di ba, sa balat ng lechon. Tapos may nakakabit ding taba. Nakita ba naman, nilalantakan na ganun yung taba. Nainggit naman ako, inggit naman ako kung paano niya ngasabin yung at malutong din naman talaga. Crunchy, tapos kaya lang kasama yung strand nung yung strand nung laman na ganun. Tapos may taba yung nakasabit yung taba, tumutulo nga yung sarap. Hinay. Oy. Ano ba? Sabi siguro mainam na kang mamatay ako sa sarap kaysa mamatay akong gutom. May mga gano'n naman ang katwiran. Basta, marami na po tayong narinig mula po sa mga doktor, sa Department of Health, kung ano po yung dapat gawin sa ganitong panahon. Wala din namang masamang kumain, pero baka naman kung may pagkakataon, maglakad-lakad kayo, maglakad-lakad tayo. Habang iniluluto pa yung handa, umikot-ikot muna kayo ng gano'n para pawisan man lang kayo, masunog. Sabi nga, yung calories matunaw at para meron ka uling espasyo sa katawan mo. Binabati po natin ang lahat ng mga government employees. Oy, may pasok po ngayon meron kasing mga opisina ng gobyerno dahil nga bakasyon mode, dalawa yan bakasyon mode at bakasyon mood. Bakasyon mode. So yung meron dapat na alam nyo, may mga humahabol pa, halimbawa sa mga permits, mga license, may mga ganun asikasuhin pa rin natin kasi
customer natin ng mga mamamayan eh. Kapag ka pinuntahan ang mga government agencies, lalo yung mga nasa frontline, huwag kayong nagsusungit. Huwag kayong nagsusungit. Dapat isipin niyo, kalimutan niyo muna na 27 ngayon. Isipin niyo na this is just an ordinary day na dapat pagsilbihan yung mga kababayan natin na nangangailangan. Siyempre, gustong-gusto rin yung, alam namin, gustong-gusto yung umuwi, gustong-gusto yung magbakasyon. Pero at the end of the day, dapat maunawaan, matandaan pa rin natin na meron tayong responsibilidad sa ating mga customer. Ang customer, yun po yung mga mamamayan natin na nangangailangan ng ating serbisyo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Magandang balita pala sa mga... Alam mo sa airport natin, Yuel, kailan ka ba huling bumiyahe? Maliit ka pa? Nung maliit pa si Yuel, di ang tagal na nun? 2 years ago. Subukan mo ngayon. In fairness, ang ating airport ngayon, maraming tao, yes, dahil sa ngayon peak season maraming tao, pero yung galawan, yung makikita mo yung pagbabago ng mga galawan noon saka ngayon. Sabi nga tuloy ng mga datihan ng bumibiyahe, iba talaga pagka ang isang pasilidad ang namamalakad ay pribado. Hindi ba? Pagka ang nagpapalakad ay pribado, kanyan mabilis kumilos. Hindi ko naman sinasabing tamad yung mga nasa gobyerno, no? Pero minsan ganun, ano? Sige na. Nagpa-cute pa ako Iba talaga pag pribado. Iba talaga pagka pribado. Halimbawa, yung nabanggit ko, kausap natin kahapon si Ascom Jet Maronilla ng Customs. Totoo po yun. At na-interview din naman natin si Ginoong Ramon ang chairman po ng San Miguel Corporation. Kanyang sinasabi na nauunawaan niya na sa gobyerno ay napakahaba ng proseso ng procurement. Halimbawa, may nasirang isang tornilyo nung Wokalator, yung Wokalator. Alam niyo ba kung gaano katagal ang procurement process nung kakapirasong piyesa na yon? Napakahaba. Di lalo na kung mas malaki yung procurement. Halimbawa bibili ka ng isang escalator. Ang escalator niyan sabi ni RSA, mga 1 milyon, 2 milyon lang naman itong escalator na to. Sabi, ganun siya magsalita. 2 milyon lang naman itong escalator na to. Ito, papalitan natin to para yung matatanda. Hindi na, ganun. Sabi niya, sila daw, 5 minuto lang ang kinukonsumo nila sa pag-iisip kung anong brand ang bibilin. Sa gobyerno, 6 na buwan. Kasi nga katakot-takot ang mga pamantayan, pero ang higit doon, mga kababayan, ang higit doon, ang masakit sa gobyerno, meron na ngang inilaang pondo para sa isang bagay na kailangan naman ng ating mga mamamayan sa isang partikular na pasilidad. Katakot-takot na kutungan pa nangyayari. Halimbawa, naglaan ng 10 milyon sa isang partikular na gamit. Ang matitira na lang doon, ang maipambibili na lang talaga sa gamit na yon, 3 milyon. Magugulat. 30% na lang matitira. Sobra naman yan, Katunying. Sobra naman yan. Sobra naman yung mga dinaanan yan. Sobrang magnanakaw naman yan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yung mga politiko natin dyan, yung mga senatoriables natin dyan, lalo-lalo na. Say it in the song. Alam ko, marami sa inyo ang nabubusit sa survey. Marami, lalo na kung hindi maganda ang standing ninyo sa survey, ay maraming ganyan. Pagka pabor sa kanila yung survey, ang ganda ng survey ko Kapag hindi sila pabor, hindi sa kanila pabor yung survey, hindi totoo yung survey na yan.
1,200 respondents lang yan. 2,400 respondents lang yan. Hindi pwede yan. Hindi yan ang damdamin ng 115 milyong Pilipino. Yun, ganun sana. Ay, nako, talagang ganun ang buhay. Oh. Get it on. Ay, nakita nyo ba yung latest SWS survey, Mother? Just like they say in the song. Halos yung mga pumapasok sa ibang yung mga pumapasok sa ibang survey, halos sila din no? Halos sila din, pero isa ang consistent. Nahuhulog na si Manang. Kalayo-layo na. Dapat si Manang, dahil incumbent naman siya, dapat mga number 1 to 5, 1 to 6 man lang. Dito sa inabot sa akin ni Mother na listahan number 14 Hindi, pero 14 talaga yun. 14, sila yun, tatlo sila. Kumbaga, nakakapit sa buntot Nakagano sa buntot. Pagka nadulas yung sa pagkakahawak sa buntot, laglag. Yan ang, ito, basahin natin doon sa mga interesado sa survey. Ito, nangunguna po si Erwin Tulfo. Sumunod si Bong Revilla. Uy, Bong Revilla Hindi pa nagbubudots to pero sakalam na. Malakas sa mga matatanda ito si Bong Revilla sapagkat siya yung tatay nung yung bata sa mga centenarya, yung dagdag ng mga pag 80 years old na meron ka ng makukuha. Ito, Bong Revilla, number 2 ka. Senator Bong alias Pogi Revilla. Si Senator Bongo ang kasunod. Tabla sila ni Senator Pia Cayetano. 3-4 sila. Tapos Tito Soto, number 5. Dito mas mababa si Bitag. Si Bitag number 6. Number 7, Solong 7, si Ping Lacson. Tabla sa 8 and 9 si 8 to 9 si Manny Pacquiao at Willie Revillame. Sumunod, si Abby Better B9, number 10 na siya. Umaakyat Tapos ang Supremo, si Pinuno. Si Pinuno ay number 11. Number 11. Ito yung mga nakakapit sa buntot. Tatlo pala sila nakakapit sa buntot. Ito yung 12. Number 12, 13, 14. Yun, tama. Camille Villar, Bato de la Rosa, at Amy Marcos. 12 na iboboto natin. Pwede ba natin sabihin na sa dulo na, tabla naman yung tatlo sa dulo, baka pwede, pasok ko na natin yan. Ako, hindi. Patay kang bata ka. Mahirap din yung sitwasyon ni Senator Amy. Sa totoo lang, kung ako nasa sitwasyon niya, hindi ko rin alam kung ano gagawin ko. Kasi parang ang dating sa kanya, sala sa init, sala sa lamig Di ba? Andun yung kapatid niya, mahal naman niya yung ading niya, love naman niya, pero binibira niya. Di ba? Binibira niya. Siyempre, hindi naman pwedeng porke kapatid, hindi mo bibirahin kung meron ka nakikitang mali. Di ba? Yun ang sinasabi kong hirap ng sitwasyon niya. Sa kabilang banda, kahit na yung mga Duterte ay katakot-takot ang mga masasakit na salita na binabanggit patungkol sa kanyang kapatid at pati nga sa kanilang ama na pumanaw na, hukayin niya ang patay, di ba? Hukayin ang patay, itatapon sa West Philippine Sea ang bangkay. Oo. Pero hindi nga tinuligsa ni Senator Amy yun bakit? Sasabihin nyo, bakit? Kasi mahirap talaga sa party niya na tuligsain ang mga Duterte. Tanong nyo kung bakit. Tanong nyo muna. Kailangan niya ang boto ng Mindanao. Pagkakandidato ka, hindi pwedeng panalo ka sa Luzon, panalo ka sa Visayas, tapos talo ka sa Mindanao ng talong walang pagkabangon, hindi ka na makabangon. Kailangan mo talagang suyuin ang Mindanao. Ngayon, kapag ka naman halimbawa sa kagustuhan mong ipagtanggol ang iyong kapatid, sa kagustuhan ipagtanggol ang pangalan ng iyong pamilya na tinatawag na mga magnanakaw, Senator Amy, ang tawag sa iyo, ang magnanakaw. Ang tanong kaya mo bang ipagtanggol ang iyong pamilya nang hindi naman mau-offend
mga Duterte. Kailangan mo sila. Kaya ayoko mapunta sa sitwasyon ni Senator Amy, sa totoo lang. Sabi nga, that's the serious case of Benjamin Button. Sobrang hirap. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Bago lang tayo mag-commercial, kaya kung mahina-hina ang dibdib mo, kung hindi mo kayang talikuran ng iyong salita, kung hindi mo kayang makipagplastikan, kung hindi mo kayang sikmurain ang kalakaran, huwag kang magpupolitiko. Yun lang kasimple yun. Huwag kang magpupolitiko. Mahirap po talagang maging... Kaya nga nagtatakot-takot ang gustong magpolitiko sa atin eh. Yung iba maayos naman ang buhay, magaganda naman ang negosyo, maganda naman ang karir sa iba pang larangan ng buhay, pero gustong-gustong maging politiko. Kung ano man ang motivation nila... Pero sa totoo lang, napakahirap maging politiko. Napakahirap. 'Di ba? Lagi niyo namang naririnig, in politics, there are no permanent friends nor enemies. Oras po natin, achi ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Japsa, hun 6:23 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes. Huling Biyernes na sa taong ito, 2024, December 27, sa ulo ng ating ACS Balita. Mga kasambahay sa Metro Manila, Northern Mindanao, may taas sahod sa Enero ng susunod na taon. 2 restaurant sa bansa pasok sa top 100 ng Taste Atlas. Department of Agriculture aalisin ang brand label ng imported na bigas. Pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas, inaasahang sisipa ngayong bagong taon. Kamara, walang nakikitang masama kung maging abogado ni VP Sara ang amang si Digong sa impeachment laban sa kanya. Mayorya ng mga Pinoy, suportado ang polymerization ng salapi ng bansa ayon sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang... ACS Balita. ACS Good Ay News. mga kasambahay, dito sa Metro Manila at Northern Mindanao, simula po sa Enero ng papasok na taon, tataas ng 500 pesos ang buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa National Capital Region. Dahil dito magiging 7,000 piso na ang kanilang buwan ng sahod mula sa kasalukuyang 6,500. Yon. Uy, ate Banana, dapat pala 7,000 na sweldo mo. Mother, 7,000 na minimum ngayon. Dapat pala bawasan natin na sweldo ni Ate Ana, 7,000 lang eh. Hindi kilala ni Banana tong 7,000 na to. Ate Banana, ito yung panganay kong anak eh. 7,000 na po ang minimum ngayon sa Metro Manila mula sa 6,500. Samantala, inanunsyo din po ng Department of Labor na may 1,000 pesos na increase para naman sa domestic workers sa Northern Mindanao, kaya magiging 6,000 na ang kanilang magiging buwan ng sweldo. Alam nyo, yung marami tayong mga kakilala na yung 7,000 na to talagang napakaliit po niyan. Napakaliit po niyan. Yung isang kakilala ko, ang pasweldo sa kasambahay 15,000 eh. 15,000. Hindi ako nagbibiro. 15,000 ang pasweldo sa... Kompayong, sagot pa nung lahat ng pagkain, ultimo toothpaste. May mga ganun talagang mga bossing.
Kaya pagka ganun yung natsyempohan yung bossing, pagsilbihan nyo na ng tapat. No? Pagsilbihan nyo na ng tapat. Mahalin na ninyo. Ipagmalasakit na ninyo. Pero kung meron naman dyan na inaapi, hindi kayo nakakasweldo ng tama, inaapi kayo. Pag inaapi kayo, isumbong nyo kay Tulfo. Yun lang ang gagawin nyo. 2 restaurant sa bansa ang nakasungkit ng pwesto sa top 100 restaurant sa buong mundo. Ito po ay sa Taste Atlas. Pasok sa ika-73 pwesto ang Aristocrat Restaurant na ang lumpiang Shanghai ay bumida at isa sa pinakamasarap sa mundo. Nasa ika-70 pwesto naman ang Cafe Adriatico dahil sa mga best-selling dish nito na adobo at pansit palabok. Ang Taste Atlas ay isang food hunting site na nagtatampok sa mga lokal na pagkain, inumin at mahuhusay na mga kainan sa buong mundo. Mother, papuntahin mo nga sa Katonyings to. Baka hindi pa nakakatikim ng lumpiang Shanghai ng Katonyings tong Taste Atlas na to. Kaya pagka hanggat na hindi na pupunta sa Taste Atlas ang Katonying, hindi ka makakakain ng lumpia Shanghai namin. Mother, kung natikman mo na yung adobo namin, baka makalimutan mong asawa mo si Aya Yupanko. Ayun yung sinasabi ko. Alam niyo yung okoy lang ng Katonyings, yung okoy. May kausap nga ako kahapon, ginawang parang ano tawag doon, parang popcorn yung okoy. Pambira. Magandang umaga pala sa iyo, Kapopoy. Plano ng Department of Agriculture na tanggalin na ang mga tatak ng imported rice tulad ng premium at special upang maiwasan ang manipulasyong pagdating sa lokal na merkado. Sinabi ni Agriculture Secretary o Assistant Secretary Arnel de Mesa na sinasadyang lituhin ng mga importer ang mga mamimili at pinaniniwala ang branded ang mga ibinebentang bigas para mabigyang katwiran ang mataas na presyo nito. Bukod dito, sinabi ni De Mesa sa DZRH na nais din ni Secretary Francisco Tiu Laurel na suportahan ang lokal na bigas at palakihin ang kita ng ating mga magsasaka. Tama yun, pinamamadali na ni Secretary yung paggawa nitong mga implementing rules and yung guidelines tungkol dito sa issue na ito. In fact, kasama rin sa pakikipag-usap yung ugnayan natin sa Department of Trade and Industry at saka sa Bureau of Internal Revenue ng Department of Finance. Yun nga, para mabusisi yung libro at makita talaga kung yung transaction ba ay naayon at tama ba talaga yung presyuhan. Ayun, yan po ang tinig ni Assistant Secretary Arnel de Mesa ng DA. May mga nagme-message pa lang sa atin dito. Sabi nitong si Dominador Payoyo, yun daw mga binanggit kong alak kanina, brandy, Katonying. Ito si Ivan, hindi talaga lasenggo to eh. Hindi alam yung brandy, parang ako eh. Brandy. Sabi ni Lorenzo Lopez, brandy, Katonying. Yun. Thank you po sa inyo. At binabati natin ng naimbaga bigat. Kada kayo amin na po, agreeing kayo na ang mga taga-Australia at mga taga-Ilocos, lalo na itong si, ano ba totoong pangalan mo? Auto Spray Painter. Tinututukan po ng Department of Agriculture ang retail price ng mga lokal na prutas sa harap ng inaasahang pagsipa ng demand nito ngayong bagong taon. Kabilang sa mga bilog na prutas na minomonitor ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS na inaasahang tataas ang presyo ay ang pakwan, melon, pumelo, abukado, mangga, papaya. Ayun, sinabi na, bilog ba yung papaya? Naisip ko tuloy, bilog ba yung papaya? May bilog din? Maswerte kayo, nakakita na kayo ng bilog na papaya. Sinabi ng DA na inaasahan na nila na tataas ang demand ng mga bilog na prutas. O di ako na lang, oblong. O pwede siguro oblong. Ngayong bagong taon dahil naging tradisyon ng mga Pilipino na maghanda ng 12 hanggang 13 prutas dahil sumisimbolo ito ng kaunlaran at magandang kapalaran. Maging ang presyo po ng buko na dating 35 pesos lang ay sumipa na sa 60 pesos per piraso. Dahil daw po yan sa kakulangan ng supply at mataas na demand. Samantala nananatili namang mataas ang presyo ng gulay sa gitna ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo at patuloy ng pag-ulan na nakakaapekto sa sektor ng agrikultura lalo na sa high value crops.
Susunod! Tito Bo! Uy, magkakaroon na raw ng isang segment sa airport na tinatawag na Kiss and Fly. Kiss and Fly, yung kiss ka na dun sa iyong mahal sa buhay na bibiyahe, tapos lipad ka na. Aba, kiss and fly Para pala dun sa lugar ninyo, mother sa San Francisco Airport. Yung may kiss and fly. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:36 in the morning. This time, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, lover boy, kumbachero? Ayun! Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Sa Balita. mga naghahanap po kay Kumbachero, ilang tulog na lang ay andito na po si Kumbachero. Kung paano nyo nami-miss nyo po si Kumbachero Jerry Baha, nami-miss din po namin siya sapagkat ang dami po niyang mga solicitation dito na hindi po niya nakukuha. Oras po natin ay Mr. Jelom Tang Lakyam Shop Sahun 6:43 ng umaga. Engineer Tony Nanggel, tanghali na. Kumusta po dyan sa Kabanatuan? Sabi ni Vic Lima, yung longganisa at saka yung daing sa Katunyings, baka hindi pa natitikman ng Taste Atlas. Yun nga sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko. Di ba, pagka umabot na 100 taon ng Katunyings, mapupunta na rin tayo sa Taste Atlas. Kausapin natin pero batiin muna natin siya ng Happy New Year. Happy New Year po, Attorney Mucha Alabanza. Magandang morning. Magandang morning, Katuning, at Happy New Year din sa inyo. Hoy, nakita ko kayo sa TV Ang ganda ng aura nyo kahit na kayo ay binubugbog ng mga congressman Siyempre, wala naman po tayong church. Lang. Hindi, totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko, blooming si Madam. Ay, Opo, kaya lang, ang hindi blooming, yung signal nyo paputol-putol. ganun ba? Ayan, mas maganda na. Yung kanina medyo parang gusto nang mag-chappy-chappy. Okay. Una-una, gusto ko lang po kayong i-congratulate. Magaling yung ginawa nyo. Nabasa ko sa dyaryo no isang araw. Dapat naintindihan talaga ng tao to Kasi kapag ka po na may dumating na monthly bill sa amin, at lalo kung mataas, siyempre, naghahanap ka ng masisisi Di ba? Ang sabi ng Meralco, oy, distributor lang kami. Hindi kami ngayon, nung meron kayong ipinakita doon kung ilang percent, halimbawa sa 100 piso, na bawat 100 piso na binabayaran namin sa bill, magkano lang po talaga ang napupunta sa NGCP doon? Siguro ho, mga 3 piso 50 sentimos. 3 pesos and 50 centavos. So lumilitaw na mga 3.5% lamang ang bahagi nyo sa bayarin ng mga Pilipino. Yes po, mas maliit pa dyan paminsan-minsan. Pero hindi ho lalagpas ng 4 na piso, hindi ho baba ng 3. Minsan bumababa ho ng 3 piso. Parang naglalaro ho around 3 pesos. Hindi ba nyo kayo may binobola dyan? Kasi sabi ng Meralco, maliit lang din yun sa kanila kanino napupunta yung bulk nung nasisingil po sa amin sa mga monthly bills po ng mga Pilipino?
ang hatian po na sa 30 sektor yan ang nagpapasahan para makarating ang kuryente sa mga consumers po, no? So unang-una dyan po yung mga gumagawa ng kuryente, ang generation, at papunta ho sa amin, bulk delivery, transmission, tapos po papunta sa distribution katulad po ng Meralco. Opo. Ang titignan ko po itong average, no? Kasi iba-iba ho kada cooperative or Opo. distribution utility. So ang average po noong November 2024, ang transmission po nasa 3 piso kada 100 bayarin. So 3% po. For generation po nasa 50%. For distribution po nasa 23%. So napakaliit lang po ang napupunta sa NGCP. 3.02% lang po or 3 piso mahigit kada 100 gastusin sa bayarin ng kuryente. Di kaya hinahanap ko tuloy yung kung halimbawa 23% sa distribution, tapos 3 to 4%, isarado na natin sa 3 para bagong taon naman bibigyan namin sa inyo to. So 23 plus 3, that's 26 plus 50% kanyo sa generation. Tama po ba intindi namin? Tama po. 50 plus 26, that's 76 lang. Yung balancing 24. Meron hong kinukolekta ang NGCP na ancillary services na halos 5.2% na napupunta po rin yan sa generation, at meron po tayong binabayaran na 17 or 18% na others. Yan ho yung mga tinatawag nating universal charge. Among others, yan ho yung ambag natin sa nasang ng gobyerno nung panahon ho ng NAPOCOR. Kasama din po dyan sa others na yan na 18%. Yung ambag ho natin sa gastusin ng mga SPAG or ng NAPOCOR. Buhay pa ho kasi ang NAPOCOR. At may subsidiya ho tayo sa operations niya. So yun, nandyan na rin ho yung marami pa hong maliliit na charges na hindi po napupunta sa distribution, hindi din sa generation or sa transmission. So kumbaga, usually government po. Opo. Ang lahat ng mga households at pati mga negosyo at iba pa na nagbabayad ng kuryente buwan-buwan, kasama sa nagpapasan. Pinapasan natin yung utang na nalikha ng mga nagdaan. Attorney Mucha, ganun po? Yes po, hindi lang yon. Ang ambag ho natin sa utang at sa subsidiya, 18% times 6 po yan nung napupunta sa NGCP. So kung ang binabayaran ho natin para sa transmission o yung bulk delivery ay nasa 3 piso for the month of November, 18 pesos po ang napunta dun sa paripaso na subsidies na binabayaran natin sa gobyerno. Alam nyo, kailangan talaga nauunawaan ng ating mga kababayan niyang ganyan. Isipin nyo, kung mawawala pala itong mga universal charges na to kasama ng mga utang, etc., ang laki palang kaluwagan sa mga Pilipino. Hanggang kailan po ba tayo magbabayad niyan? Hindi ko lang ho alam kung ano yung eksaktong araw o kompetisyonon ng gobyerno kung kailan matatapos to. Pero kung natatandaan niyo ho, kaya ho naisipribado ang NGCP dahil malaki ho ang utang ng gobyerno. Nakasama ho ito doon sa binabayaran natin, tinatawag nilang stranded debt. Yes, yung utang nga ho. So in 2002, nung naipasa ang EPIRA, nasa $16 billion ho yan. Ngayon ho, nabawasan na pero nasa $5 billion, $6 billion pa ho ang natitira. Nakuha ko lang ho yan sa website ng gobyerno kaya ho natatandaan. So, but of course, I think baka ang DOE po ang mas nagpaliwanag ng kabuang utang na nalalabi sa binabayaran natin. So kung sa loob ng nakalipas na 20 taon, yung 16 billion ay nabawasan na ng mahigit 10 billion dolyar, di mga mga 15 years na lang siguro, ganon. Depende ho kung uutang ulit. Ay nako, nanang ko po. Yun ang malungkot sa lahat Yung bang hindi mo naman ginagamit yung kuryente, hindi ka naman nag-e-aircon,
pero may binabayaran ka buwan-buwan dahil sa pagkakautang ng nakaraan na kung saan man nila ginamit yon, etc. Pero ang kagandahan naman doon sa, alam nyo, gusto kong tingnan lagi sa positibo, ang kagandahan naman doon na Attorney Mucha, hindi naman pala forever tayong magbabayad noon, ano? Well, depende nga rin ho kasi may mga panukala na umutang ulit ang gobyerno. Pinapasaya ko na nga yung mga tao talagang Kasi yan nga po sa totoo lang, minsan pag iniisip ko na sa mga balak na utangin uli ng gobyerno, sabi ko, yung mga apo ko po na hindi pa man naiisip ng mga anak ko na iluwal, no? Baka ho may utang nga. At yun na nga po, malaki ho rin talaga ang bayarin. So, napakaliit lang ho nang napupunta sa NGCP at marami ho ibang bahagi ng ating power bill na mas malaki ho doon sa sinisingil namin. Kaya nagtataka rin ho ako bakit parating nasa amin ang atensyon pag ang usapin ko ay pababain ang presyo ng kuryente. Kanina po ay nung nag-i-intro kami, ang binabanggit ko iba talaga kapag ang nagpapatakbo sa mga pasilidad ay pribadong sektor. Ang premise po natin dyan ay may kinalaman sa Ninoy Aquino International Airport. Talagang ang sabi ko, ang dami ng mabuting nangyayari. Ngayon po ba, ang direction po ba ng House of Representatives ng ating mga magigiting, ng mga matatalino, ng mga kongresista ay bawiin ng gobyerno ang sa pribado ang NGCP? Parang ganun ho yung naging at tono ng usapin kasi nagkaroon po ng hearing nung nakaraang Lunes sa House of Representatives at meron hong ganung usapin na kailangan baka daw mas mabuti hong ibalik na sa gobyerno. Ang sa amin naman po siguro ho dapat bigyan ho kami ng sapat na panahon para makapagpaliwanag kasi ang dami hong mga naging issue. Sa lasalabat yung issue pero meron lang akong dalawang items na sapagkat maikli lang din naman yung oras natin. Gusto ko sana hanggang bagong taon tayo magkwentuhan na Attorney Mucha. Kaya lang wala kami, dami pa rin naming commercial. Tingnan mo naman ng 2x2 kahit bagong taon ang daming commercial. Opo. Correct. Ever say popular. Opo, dalawang item lang po. Una, ang sabi po ng mga congressman, ang pinakamainit sa inyo si Congressman Dan Fernandez parang may nakaraan kayo Goodness. Si Congressman Dan Fernandez, ang isa pong binabanggit niya ito daw at pati nasinang-ayunan naman ng dating kongresista at ngayon Energy Undersecretary Sharon Garin. Ito daw NGCP, ang dami-daming mga project na ginagawa, pinangakong gagawin na hindi naman tinatapos, tapos sinisingil na ang mga Pilipino. Totoo ba 'yun? Actually, ganito 'yun, no? Ang gusto namin ipaliwanag sa mga tao, yung ganyang klaseng patakaran, hindi yan imbento ng NGCP. Yan din ho yung patakaran ng gobyerno nung sila pa po ang nagpapatakbo ng transmission system. Pangalawa po, hindi ho yan nakakasama sa mga consumer pati na ho sa mga mamumuhunan. Kasi po sa consumer, ang kagandahan ho niyan, utay-utay ho yung bayad natin sa malalaking proyekto na daang bilyon na ang inaabot ng ginagastos ng NGCP. So, parang kung pag kayo nagpatayo ng bahay, yung contractor niyo ho, hihingi ng down payment, tapos ho may progressive billing para hindi ho masakit sa bulsa yung isang bagsakang bayaran. Kagaya ho, no, nung nakaraang 2024, apat na malalaking proyekto na higit 200 bilyong piso ang halaga ang tinapos ng NGCP. So, kung yan ho, sabay-sabay nating ipapasa o sisingilin sa consumer, baka ho magulat na lang tayo na yung dating bayarin ho natin na 1,000, 2,000, baka ho sumirit. Kasi ho, nangyari na yan sa amin na nanawagan ho kami na bago niyo palitan ng polisiya,
tingnan nyo muna ho kung gaano kalaki ang magiging epekto sa bill ng consumer. Minsan ho talaga siguro nagdududa sila sa NGCP, pero 3 years down the road ho, parang gano'n na ho talaga ang nangyari. Mukhang sumirit ho talaga yung yung ancillary services charge. So, ito ho pa rin ang panawagan namin na dapat tingnan ho mabuti kung talaga ba yung sistemang masama sa pandinig makakabuti ba po talaga o talagang mas mainam yung kasalukuyang patakaran. So sa madaling salita, sa pagkaunawa po namin, kaya nyo to ginagawa. Unang-una, yan naman na yung umiiral na practice. Pangalawa, para utay-utay at hindi mahirapan sa isang bagsak sa dulo. Okay, gets po namin yon. Pangalawa, ang sinasabi po ni Congressman Dan Fernandez, itong NGCP, ginugood time tayo nito eh. Sabi nito, 60% Pilipino, 40% ng dayuhan. Pero sa pag-iimbestiga daw po nila, mahigit 40% ng ownership ng NGCP, mga Chinese. Hindi ko ho masyadong maintindihan yung komputasyon po ni Congressman Fernandez. Kaya kami po nag-aantay siguro ho ng konting datos para maintindihan ho namin saan siya nanggagaling. Kasi po, yung pag-aari ng NGCP, ng stockholders namin, hindi pa ho nagbabago. So yung 40% po na ayon sa konstitusyon natin, 40% pa rin po. Meron po kasi siyang binabanggit na share swap, pero hindi ho nagbago yung foreign ownership sa NGCP. Binanggit din yan ho yung dun sa stockholder namin, meron ho kasi may corporate stockholder na SGP. Dun ho kasi yung itinrade sa stock market, yung tinatawag ko nilang follow-on offering. Dun po kasi, ang sinasabi niya, 7%. Pero yung 7% po, hindi pa rin ho yan mayorya ng SGP. So, hindi ko po talaga masyadong alam kung ano yung naging komputasyon niya. Pero I can assure you po na at the NGCP level, hindi po nagbabago yung foreign ownership po namin kasi kami ho ay sumusunod sa batas at yan ho kung sakaling lumampas yan, talaga ho namang paglalabag yan sa konstitusyon. So wala hong ganong klaseng nangyayari sa NGCP. So ang majority po ng may-ari ng NGCP ay sino po? Si Henry C. Jr. po. Henry C. Jr. Pilipino. Opo. At si Robert Coyuto Jr. Pilipino din po. Okay. Attorney Mutya, maraming salamat po sa inyo at I'm sure baka mamimiss kayo ni Congressman Dan Fernandez. Magkikita ulit kayo next year. Yes po, I'm sure. Kailangan maganda ang aura nyo ulit doon pagka nasa Congress kayo Always naman po. Always. Kasi, ito po, lalambiro. Ang daon ko lang po yung tatag ng loob na hinuhugot ko sa mga salita ni Mr. Henry C. Jr. He's our vice chair po at itong presidente ng NGCP. At tuwing binibigyan niya ako ng abiso pag merong magtatanong sa akin, sasabihin niya sa akin, sundin mo lang yung katotohanan, di ba? Tapos, sundin lang natin ang batas, ang kontrata, at ang regulasyon. Yun lang. Sundin lang natin ang mga rules. Okay ka na. So, yun lang po ang ginagawa ko parate. Attorney Cynthia Mutya Alabanza, maraming salamat. Magandang umaga po. Happy New Year! Magandang umaga po. Happy New Year! Thank you. Si Attorney Cynthia Alabanza, Vice President and Spokesperson ng NGCP. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Mga
kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay! Andito pa rin kami with Mother Malu Cabral, Yuel Reyes Sobel, Ivan Asado. Ivan Asiado, Tina Nolasco, Greg Arsinas. Sino ba yun? Sabi siguro, sino mas si Greg Garcia? Si Manong Greg Garcia. Uy, sino yung bubwit na yan? Si Miss Elaine Apit and si Kisses. Yan. Sana po ay okay lang kayo. Inggit kami sa inyo. Kayo ay nagbabakasyon. Pero malay nyo, baka magbakasyon din kami. Mamimiss nyo rin kami. O yung binabanggit ko kanina, di ba usong-uso sa atin, pagka maghahatid ka papunta ng yung mga bibiyahe dyan, isang barangay ang naghahatid. Grabe. Pagka naman may uuwi galing sa abroad, isang barangay ang sasalubong. Pero okay lang yon kasi miss na miss natin ang isa't isa. Ang problema, may pagkakataon dahil nga sa yung dating gawi, grabe po ang dyan. Pagka, imagine niyo pag tumigil ng mga 10 minuto bawat isang sasakyan dyan, sigurado chaos ang magiging sitwasyon dyan po sa NAIA. Pero ngayon daw po, mga kababayan, mukhang itong si RSA ay merong gagawin. Meron daw pong gagawin na tinatawag na kiss and cry area. Hindi ba? Nasubukan mo na ba yun, Mother, yung nagatid ka tapos nagpaalam ka, hinalikan mo yung aalis, yung aalis. Tapos pagbitaw mo nung yakap mo, alik mo, babaksak na lang yung luha mo habang lumalayo siya, kaya nakakabayin mo, no? Nara-experience mo na ba yun? Hindi, napakahirap noon na sitwasyon. Lalo na kung wala naman kayong oras, maikling. Ewan ko ba kung kailan yung last minute na ganun, dumulang, doon ka lalong na-attach doon sa inihahatid mo Hindi po ba mga bayan? Ngayon, sabi po ni RSA ay inutusan na niya ang NNIC, itong new NAIA Infracorp, na maglagay ng kiss and cry area. Magkakaroon po ng mas malaking lugar para sa mga pamilyang magpapaalaman pagka po may aalis na. Yun, ganun sana. Ito daw po ay parang inspired ng Kiss and Fly parking lot sa San Francisco Airport, kung saan yung curbside at yung airport roadways ay para sa mga active passenger pickups and drop-offs only. Yun, kaya ayun, yan ang sinasabi natin, mga pagbabago. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Kaulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Marcos masusing nirerepaso ang panukalang 6.3 trillion budget para sa susunod na taon. Mayorya ng mga pambato ni Pangulong Marcos sa senatorial race nanguna sa SWS Preference Survey. 36% ng mga trabaho sa Pilipinas highly exposed sa AI. Pangulong Marcos may apila sa mga Pinoy pasuportahan ang 2024 Metro Manila Film Festival. Ilang na mga nasugatan sa paputok sumipa sa 69 ilang araw bago ang bagong taon. Bahay ng komedyante ni Looban, suspect arestado sa QC. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na binubusisi ng Pangulong Marcos at ng kanyang gabinete ang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerepasong mabuti na ni PBBM ang panukalang budget upang matiyak na naayon sa konstitusyon ang lahat ng nakalatag sa budget na pinagtibay ng Bicameral Conference Committee. Sinabi ni Bersamin na nag-iingat ang Pangulo sa pagpaplano ng budget lalo't limitado ang fiscal resources ng gobyerno. Sisiguraduhin anya ng Pangulo na gagawing prioridad sa budget ang legacy trusts ng administrasyon. Una nang inanunsyo ng palasyo na nakatakdang pirmahan ng Pangulong Marcos ang GAA sa darating na Lunes pagkatapos ng kanyang mga aktibidad kaugnay ng Rizal Day. Alas 7:14 ng umaga, patuloy na nangunguna ang senatorial candidates na suportado ni PBBM sa isang commissioned senatorial preference survey na sponsored ng Strat-based consultancy at nilabas ng SWS. Nanguna sa survey si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na nakakuha ng 45%, kasunod ang re-electionistang si Senator Bong Revilla na may 33%. Tabla naman sa ikatlong at ikaapat na pwesto, sina Senators Bongo at Pia Cayetano na nakakuha ng tig 32%. Nasa ikalimang pwesto si Senator Tito Soto, kasunod ng radio personality na si Ben Tulfo sa ika-6 na pwesto na may 30%. Nasa pampitong pwesto si dating Senador Ping Lacson na may 27% habang sina dating Senador Manny Pacquiao at TV host Willie Revillame ay magkasosyo sa 8 at 9% o 9 places. Nakapasok naman sa pang-10 pwesto si Makati Mayor Abby Better Binay. Aba, solo ka ha, number 10 ha. Abby Better Binay na may 25%, kasunod ang re-electionistang senador na si Lito Lapid na nasa 11th place na may 23%. Halos hindi naman umabot sa Magic 12 sina Senators o sina Camille Villar at Senators Amy Marcos at Bato de la Rosa na nagkatabla-tabla sa 12th to 14th place na may tig 21% lamang. Sa 15 pangalan, 10 ang kabilang sa senatorial slate na inendorso ni Pangulong Marcos. 4 sa kada 10 trabaho sa Pilipinas o 36% ng mga trabaho ang highly exposed sa artificial intelligence o AI. Sa ulat ng International Monetary Fund, pwedeng mapalitan ng AI ang mga manggagawa o makatulong ang AI para mapataas ang produksyon ng mga empleyado. Kabilang po sa pinaka-apektado nito ang mga nasa BPO o Business Process Outsourcing dahil mga AI-driven chatbots at virtual assistants. Inimok ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na suportahan ang ika-50 anibersaryo ng Metro Manila Film Festival at panoorin ang mga pelikulang kalahok ngayong taon. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na bahagi ng ating buhay at kultura ang kwentong Pilipino, kaya wag palagpasin na panoorin ang 10 pelikulang kalahok sa MMFF 2024 na ang tema ay Sine Sigla sa 50.
Ayon kay PBBM, ang magagandang pelikulang kalahok ngayon sa Golden Year ng MMFF ay tiyak na magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral sa bawat Pilipino. Bilang sa mga pelikulang naglalaban-laban, eto napanood ko naming buong pamilya, Mother, kagabi. Pinanood namin kagabi itong The Kingdom kay Vic Soto saka kay Piolo Pascual. Iba atake. Kaya tingin ko magaganda rin yung iba pang mga pelikula. And by the way, nagbayad ako. Oo. Nagbayad ako. Alam mo naman ako kahit na meron akong passes na binigay ni Mother, nagbayad ako. May passes ka ba? Wala ka. May binigay ang passes. Pero nagbayad. Alam mo kung bakit? Hindi tinatanggap sa sining pinuntahan ko yung passes. Buti na lang at may dala akong kahit konting pera. Pambihirang patiso. Pero okay lang yon. At least nakatulong tayo sa festival. Okay? Kabilang po sa mga pelikulang naglalaban-laban yung nabanggit ko na The Kingdom, and the winner is Green Bones, Isang Himala, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, Espantaho, Hold Me Close, My Future You, Topak at Uninvited. Bibidang muli ang mga kwento ng ating lahi dahil ito sa espesyal na selebrasyon na ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival na bahagi na ng ating buhay at kultura bilang Pilipino. Ang mga magagandang pelikulang kalahok ngayon, ang Golden Year ng MMFF, ay siguradong magbibigay ng gintong saya at mag-iiwan ng mga ginintuang aral. Tangkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Isama ang buong pamilya, buong barkada, at panoorin ang 10 pelikula na handog ng MMFF. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Sumipa na sa 69 ang mga biktima ng paputok sa bansa mula umaga ng December 22 hanggang December 26, ilang araw bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, 58 sa mga biktima ay nasa edad 19 pababa. Ang Boga, 5-star at Piccolo pa rin ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries ngayong taon. Kabilang sa biktima ang 13 taong gulang na batang babae, nawasak ang kamay at naputulan ng ilang daliri nang masabugan ng 5-star noong Miyerkules ng gabi sa Quezon City. Sunog naman at lapnos ang balat sa binti at hita ng isang 12 anyos na bata na dinala sa Tondo Medical Center matapos masabugan ng illegal na boga. Sa Sarangani Province, nasabugan ng boga sa mata ang 13 anyos na bata noong bisperas ng Pasko, habang isinugod naman sa Zamboanga City Medical Center ang 2 bata na may edad 6 at 8 matapos masabugan ng Piccolo at boga. Susunod, dating Pangulong Rodrigo Duterte magsisilbi raw abogado ng kanyang anak pag natuloy ang impeachment. At meron po tayong ratsyada ng mga balita sa salimbayan ng mga balita sa Metro Manila ngayon. Yan at iba pa sa pagbabalik na Mahulahing balita! 7:21. Balita! Alas 7:25 na ng umaga, ating Irene Messina. Oy, Happy New Year! Walang nakikitang problema si Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers kung kukuhanin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kanyang abogado sa kinakaharap na impeachment case. Ayon kay Barbers, karapatan ng kahit sinong individual na naharap sa kaso na pumili ng kanyang abogadong magdidepensa sa kanya at ginagarantiya naman ito ng konstitusyon. Gayunman, sinabi ng kongresista na hindi pa napag-uusapan sa Kamara ang impeachment case laban sa Vice Presidente at posibleng mapag-usapan pa ito sa muling pagbubukas ng Kongreso. Arestado ang isang lalaki matapos manloob ng 2 bahay kabilang ang pag-aari ng isang TV host comedian noong bisperas ng Pasko. Tumanggi ang pulis na tukuyin ng artista na nakiusap na itago ang pagkakakilanlan habang tinukoy nito ang suspect na si Wendell John Lantakon, 24 anyos. Batay sa report, unang pinasok ni Lantakon ng isang condominium unit na sa barangay Matandang Balara dakong alas 7:45 ng gabi, pero nahuli siya ng security guard at pinosasan.
Habang nasa security office ng kondo, nakatakas ang suspect at nagtungo ito sa katabing subdivision saka pumasok sa bahay ng komedyante upang magtago. Pero agad siyang napansin ng pamilya ng biktimang artista dahilan upang isuplong siya sa mga pulis. Naharap ngayon si Antakon sa 2 bilang ng kasong trespassing, robbery at attempted homicide. Ay magandang umaga kay Mayor Ray Katakutan. Mayor Ray Kat, good morning. Kumusta yan sa mga taga Kapas Tarlac? Bumisita po sa iba't ibang lugar sa bansa si Senatorial Aspirant Luis Manong Chavit Singson. Kabilang sa mga tinungo ni Manong Chavit ang Ilocos Sur, Cebu, Zamboanga, Pampanga, Misamis at Laguna at ilang mga lungsod sa Metro Manila. Inilatag daw po ni Manong Chavit ang ilan sa kanyang mga plano para sa public transportation modernization, pagpapalakas ng ekonomiya at pagputol sa bureaucratic red tape sa pamahalaan. Kasama na rin dito ang V-Bank program na naglalayong mabigyan ng bawat Pilipino ng financial access kahit nasaan man sila. Kaya din ang Chavit 500 Universal Basic Income Program na siyang tutulong sa mga problemang kinakaharap ng mga low-income families. Pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang akusasyon ng isang vlogger na nakialam umano si First Lady Liza Marcos sa isang anti-drug operation sa Muntinlupa. Sa isang video sa YouTube ni Claire Contreras o mas kilala sa tawag na Maharlika, inakusahan nito ang unang ginang na tumulong sa isang drug personality na inaresto umano ng PDEA sa Ayala, Alabang Village nitong unang bahagi ng Disyembre. Pero sa pagsasaliksik ng PDEA, lumabas na walang anumang record ng operasyon ang PDEA o alinmang law enforcement agency sa Ayala, Alabang nitong buwan ng Disyembre. Kilala si Maharlika. Dadagdagan ko lang to, Yuel, ng konti. Kilala ang wanted na si Maharlika bilang isang pro-Marcos vlogger noon bago naging isang matinding kritiko ng administrasyon at taga-suporta ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Naharap din ang naturang vlogger sa patong-patong na reklamo ng cyber libel mula kina dating Senator Kiko Pangilinan, PCSO Chief Mel Robles at iba pa. Kaya umuwi ka na, baby! Suportado daw po ng mayorya ng mga Pilipino ang polymerization ng mga salapi sa bansa. Base ito sa Consumer Expectation Survey na isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa sabing survey, 61.3% na nagsabing suportado nila ang inisyatibo ng mas mataas na 10.9% kumpara noong nakaraang taon. Kamakailan lamang ng ilunsad ng BSP ang bagong polymer banknotes para sa 500, 150 pesos kung saan tampok ang mga halaman at hayop na makikita sa Pilipinas. Una rito sinabi ng BSP na mananatili pa rin sa sirkulasyon kasama ng bagong polymer bills ang mga banknotes na tampok ang mga bayani ng Pilipinas. Una nang kinwestiyon ng ilang mga senador kung bakit tinanggal daw po ang muka ng ilang mga bayani sa pera. Samantalang inuuna pa ang mga hayop. Hindi ko pa nakikita. Pwede ba magpadala kayo dito, Bangko Sentral, kahit na isang kapit man lang? Yung isang bundle na ganun, bigyan nyo lang kami. Titingnan ko lang kung maayos talaga itong tigpa 500 na to. Kailangan isang bundle, ha? Isang bundle, para masuri nating mabuti kung talagang matitibay itong polymer banknote na to, pati 100 pesos. Isang bundle, eh. Patingin nga, pare. Patingin nga dito. Tingnan lang natin itong pera habang namimili ng lechon to si Bal Gonzales at naglalakad-lakad si Boy Gonzales. Eto pala. Eto po. Wala ka ba 100 dyan? Yan lang. Ito lang? 50? Limited lang, sir. Limited. Limited edition. O yung mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas dyan, limited lang pala to. Ito. Ayan. Meron po ditong tigre ba to? Tigre ba to? Tigre. Bigyan nyo kami ng sample dito para matulungan namin kayo na matulungan namin kayo na maipaliwanag sa tao. Ayan yung harap. Ito ay leopard, Visayan leopard cat. Ba? Di ba? Mas mabagsik to, mas matindi to. Pero yung kung meron po kayong pera diyan na halimbawa may Ninoy Aquino saka Limited lang binigay sa Ninoy Aquino saka Cory Aquino, wag niyo itatapon, bigay niyo na lang sa amin. Kung gusto niyo itapon, bigay niyo na lang sa maganda.
Hindi, sa totoo lang ha, mas maganda. Pwede ba ito pe? Opo, sir. Wag. Hindi, pero sabi po ng BSP, pwede itong itupi, wag nyo lang paplansyahin. Ang kagandahan pa nito, pag nadumihan, pwede mong punasan. Parang din naman. Pwede mong... Mahirap ipeke. Ay, yung pa isa, ang sabi po ng Bangko Sentral, ito pong polymer notes, ay mahirap daw pong pikein. Mahirap pikein. O, kaya kung meron po kayo dyan, padala nyo lang po ako. Nakikinig sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tutulungan namin kayong mag-propagate ng inyong information tungkol dito sa bagong banknotes. Kahit isang bundle lang, okay na sa amin. Jerry Bala at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa Metro Manila ngayon. Andito na sila! Dalawa lang ba to, Yuel? Dalawa lang sila, Yuel? Dalawa lang? Walang hahabol? Wala nang hahabol? Sigurado kayo, ha? Alam niyo naman, sumasakit ang dibdib ko pagka may humahabol tapos hindi ko maipasok. Diba? Gustong gusto ko maipasok lahat eh. Sige, dalawa. Ang natira lang, yung magtsuhin. Unahin natin ang tsuhin. Si Val Gonzales. Si Val Gonzales ay sabi ni Val Gonzales, anong tsuhin? Ako pinakabata dito. Katunayan namimili nga ako lechon dito sa Laloma. RH5 Val Gonzales, come in Val! Anthony, ilang araw o 4 na araw, to be exact, bago ang pagsalubong ng bagong taon ay kaliwat kanan na itong paglilitsyon. Siyempre, nandito tayo sa Lechon Capital of the Philippines dito sa Laloma, Quezon City. Lahat ng kanto rito ay kanya-kanyang parada ng mga lechon dito sa Laloma, Quezon City. Kaya yung ating mga kababayan ay wala nang mapagparkingan dito sa lugar na to. Lalo na yung mga malalaking lechonan ay wala nang mapagparkingan. Ako'y nandito ngayon sa Lola Litas Lechon dito sa Laloma, Quezon City. At makikita rito sa aking likuran, itong hilera na, Anthony, itong mga lechon na ito. At ang binabanggit nung may-ari nitong Lola Litas Lechon ay meron yung kanilang lilitsunin, pagsapit ng New Year ay wala pa pala sa kanilang kulungan dahil nasa probinsya pa. Yun yung kanilang inaantay. Lalapitan ko lang itong si Mang Eddie Francisco. Ilang baboy pa ho ba yung nakatakda ho ninyong litsunin na tatay? Nasa mga parating ho namin 200 pa. 200 pa lang. 200 po. Pero marami kami kakatayin mga nasa mga 300, 400. Yun yung binabanggit nyo sa New Year. Opo. Sa New Year. Opo, sa New Year. Oo. Itong lechon na nandito sa ating likuran, yan ay ngayong araw, ilang araw ba? O ilan ba yung nabebentang lechon kada isang araw? Sa amin ho, may mga 30 po lang nakakaubos kami sa ngayon. Sa inyo? Opo, may mahina po eh. Opo. Pero pag mga New Year, marami na ho yun. Magkano po ba yung isang kilo ng lechon ngayon? 1.5 daw ngayon, sir. 1.5 na ngayon? So itong nandito sa ating likuran, magkano yung pinakamaliit din eh? 12 lang ngayon, sir. 12,000. 12. Opo. Yung pinakamaliit ay 12,000. Medyo mahal na. Pinakamaliit yun, 12,000. Oo, 12,000 ang pinakamaliit, Anton. Kaya yun pong malaki. Ayan, medyo ang ganda ng pata nun. Magkano ho yun yung malaki na yan? Malaki ho, 28. 28,000. Dos Maria Jose. Ilang kilo yun? Nasa 27-30 ganun po. 27-30, opo. Opo. Masarap po ba yan, kuya? Opo, timplado po ito. Maraming nilalagyan sa amo ko eh. Nagtitimpla ng gumagol pa nimpla. Totoo bang masarap po yan? Oo. Kaya marami ang bibili. Pabalik. Wala kayo ng kwan yung dileche, yung parang cuchinillo ba tawag doon? Oo. Nasa 10,000 po yun, sir, yung madiletyo. Dileche. Meron din. Meron din pala. Ayun, tinan nyo, 10,000 yun 10,000.
Opo. Aba, kumusta po ang mas marami po ngayon, ano? Mas marami ngayon kaysa noong last year? Opo. Medyo mahina ngayon, mahal ang baboy, sir. Mas mahina pa pala ngayon. Oo. Dahil mahal ang baboy. Magkano po ba ang live weight ng baboy? Pinakababa namin po, nasa 10,000 na rin po, halos yung punan, 8,000. Oo, naku kaya pala talagang maraming namamahalan pero gustong-gusto pa rin namin lalo na kay Lola Litas Lechon eh. Opo. Mahal pa rin po bumibili. Marami pa rin bumibili. Ano po ba kaibahan ng Lola Litas Lechon sa ibang lechonan, yung lechon ninyo? Bakit naman namin bibili niyan? Nasa lechon ng baboy, kung magandang baboy, siyempre lalapita ka, makinis yung balat. Tapos magandang sabing lechon ng may timpla. Hindi, anong klase, ano ba lasa nung lechon nyo? Yung iba kasi, lasang lechon Cebu, suka ang ginagawang sausawan, gano'n. Kayo po ba, yun sa inyo? Ang nalagay po namin, lang po, sibuyas, bawang, sa paminta. At may talad, may talad. May tanlad din? Opo, mayroon po. Meron din ako pare-pareho na pala yan. Basta lahat na yan, nakaka-high blood, so hinay-hinay lang, ano? Opo. Ayun. Thank you, Kuya. Maraming salamat po sa inyo. Happy New Year! Happy New Year. Thank you rin po. Ayan, si Kuya Eddie Francisco. Ay tatanong ko sana, Anthony, kung may sili sa loob. Dahil Bicolano itong si Mang Eddie eh. Sarap yan. Ito yan, yung masigla. Ilang araw bago yung bagong taon, masiglang bentahan ng lechon dito sa Lechon Capital of the Philippines, dito sa La Loma, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Puntahan naman natin itong si RH29 Boy Gonzales na nagpa-practice na para sa traslasyon. Malapit na nga pala yun, sa January, second Friday ng January. RH29 Boy Gonzales, go, go, go! Anthony. Yes, sir. Sinabayan ko yung walkthrough ng simbahan ng pamunuan ng Quiapo Church. Mihingal ka pa talaga eh. Sumabay ka ba naman kay General Ibay eh? Insayado yan eh. Nawala nga si General Ibay. Joke. Yung mga senior nawala lahat dito. At biro mo nilakad namin mula sa Quirino Grandstand, Burgos Avenue, Penance Road, Ayala Boulevard, dyan sa may Ayala Bridge, Carlos Palanca, Hidalgo, Arligue. Ay, grabe. Paternal. Ngayon ay nandito na kami sa area ng Vergara Street. Sinamahan mo lahat yan? Sinamahan mo lahat? Oo, sinamahan ko talaga. Sinabayan ko sila kung kaya pa nila, na sumabay sa iyo. Kung kaya nila sumabay sa iyo. Sumabay sa akin. Boy, matanong lang natin sa mga, para sa mga nakikinig sa atin. Wag mo ikahiya. Ilang taong ka na ngayon? 40 na po. 40 ka na, grabe. Timo, 40 ka na pero nakasabay ka sa kanila. Bullshit. Kami nakikinig eh. At yung Quirino, at yung i-deploy ayon kay Police Brigadier General Tom Ibay, ang hepe ng Manila Police District, nasa 14,000 ang i-deploy. Dinaanan nila rito yung lahat ng pwede magka-problema. Halimbawa, dito sa may area ng Burgos Avenue, yung puno dati na nakalaylay na, yung sanga, ay pinutol na yon. At yung may mga obstruction sa kalsada, ay tinapalan na yung mga bako-bakong daan para sa paghanda nga sa traslasyon na 2025. At kasama dito ang mga taga DPWH, mga bumbero at mga opisyal ng Manila Police District para sa itong final na walkthrough. Kinakantyawang ka ni Biklima, hinihingal ka na raw. Sabi ni Biklima. Hindi pa.
Hindi pa. At yan yung sandali, tuwabi lang ako rito, medyo yung kalye yung medyo hirap sila rito. Yung Vergara at Paternal masikip dahil may ginagawang construction. At yung isa sa mga malilit na kalsada rito, halimbawa yung Carcel, na isang sasakyan lang ang kasya doon na pwedeng dumaan, pero sa dami ng mga deboto na sasama dito sa transaksyon ay yan yung iniintindi nila at para hindi rin magkaroon ng sakitan. At isa pa sa mga paalala ni General Ibay na kung mga may matatanda at mga bata, wag na isama sa transaksyon para maiwasan yung mga aksidente. At yung mga nakalaylay na kable, mga punding ilaw, at iba pa mga nakakasagabal sa posisyon, ito yung pinaghandaan na rin ng Manila City Hall. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:43. This time check is Yun, kumusta po kayo? Kumbatsero, grabe na yung global presence ng BDO pagdating sa remittance. Parang kahit saan ka magpunta, may BDO o partner na accessible para sa remittance needs. May 14 na BDO remit offices na sa Asia, Europe, North America at Middle East. Bukod pa dyan, halos 400 remittance partners po sa mahigit 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kamay mo ang serbisyo nila. Tapos pwede ding mag-remit online. May 24/7 online remittance pa sila through select global partners. Kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle. Bukod pa dyan, malakas ang partnership nila with OWA, DMW, LGUs at maritime companies, lalo na sa mga seafarers. Talagang siguradong secure at accessible saan man parte ng mundo, BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Kaya mga kababayan, hanapin nyo na ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Ay, Boss Jomay Paroko. Happy New Year! Pwede tayong makipag-partner sa Bangko Sentral, ano? Tama yun, Boss Jomay. Makipag-partner tayo para sa kanilang information campaign sa bagong pera. Si Kuyang Reynadar, nakatutok pala sa atin. Nasa Japan? Sagot sa kahirapan? Tama po kayo. Ito kasing Taste Atlas, hindi pa yata natitikman yung lumpia ng Katonyings Saka yung sabaw ng anak ng bakang dalaga. Yun yung kanse, Kuya Reynadar, yung nilagang baka na may langka at may batuan. Yun yung kanse. Thank you! Baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng inyong mga bahay, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. O baka plano nyo nang bumili ng bagong sasakyan, i-level up po ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Kaya Asek Jomar Canlas, ano pa hinihintay mo? Mag new 2025 Tigo 2 Pro ka na. Ito ay merong bagong 1.5 dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving modes, sport mode para sa mas malakas na engine response at siyempre yung eco mode para naman sa matipid
na drive. Ang new Tigo 2 Pro crossover ay may 10.25 inches infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na may dynamic auxiliary lines at cruise control. Mula sa halagang 708,000 lang, Kuya Sylvester Austria, 708,000 pesos lang for cash purchase. Magkakaroon ka na ng brand new na Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya po naman ay puntahan ang kanilang website. Pangunahing balita. 7:55. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Oy, happy birthday pala kay Teofilo Alejo ng Jaén Nueva Ecija. Good morning! At kay Ma'am Susan Yulo Ramos, maayong aga po, ateng. Kumusta po dyan sa Bacolod? Bilis ng oras, ano? Pero sigurado ako, mabagal ang oras ngayon dyan sa Malacanang dahil sa dami ng ginagawa nilang pagbusisi. Mukhang itong si Executive Secretary Luke Bersamin walang pahinga, ano? Chief, pahipahinga din pagka may time. Kailangan ng pahinga para makapag-recharge. Yung pong mga nagsingit sa budget, kinakabahan ba kayo? Kung ako dahil sa medyo mahirap yatang i-restore yung iba, yung mga isiningit, kung hindi rin lang matatapyas, dapat yan gawin yung style ng araw, yung FLR, yung for later release. Sasakit ang ulo ng mga nag-advance o yung mga nag-advance na naningil ng advance at nagbayad ng advance sa mga congressman. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2 por 2 sa DZRH. Naalala ko pala yung pinag-usapan natin kahapon na wala ka pala dito, mother, kahapon. Yung ginawa dyan sa yung ginawa dyan sa airport, pagkakuha mo ng bagahe, dati smooth sailing na, labas ka na kakawayan mo na lang yung taga-customs doon. Kaya dati meron kang fill out na customs declaration form. Ngayon, merong e-travel. Nandun na, pag nag-e-travel ka, absuelto ka na sana, tuloy-tuloy na. Ngayon, nako, haba ng pila. Mabuti itong naisip ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Tama po yan. Pag-isipan yung tanggalin na po yung panibagong inconvenience sa ating mga pasahero o travelers. Sipin mong maghahalungkat ka, hahanapin mo pa yung QR code at siyempre yung ibang mga kababayan natin pagkakuha ng bagahe diyan, ang cellphone niya nakakatago na. So hahanapin mo ulit cellphone mo, kukonsumo ka ng ilang segundo o minuto, tapos doon babarilin may QR reader, babarilin yon doon sa may counter na dadaanan mo palabas. Haba ng pila, kaya alam niyo, naghahanap lang kayo talaga ng sakit ng ulo mga kababayan. Imbis na makauwi na, uwing-uwi na yung ating mga kababayan, mahaharangan pa dun sa exit gawa nitong requirement na to. At alam nyo ba, minsan kasi hindi mabasa nung baril yung QR code reader, yung QR code na dala-dala ng ating mga kababayan sa cellphone nila. Alam nyo ba kung sino ang salarin dito? Yusek Almerol ng DICT. Kayo ba bumili nito? Tinanong ko yung customs hindi naman pala customs ang bumili niyan Kayo may kagagawa nito, mga taga DICT, anak ng bakang dalaga. Ang gobyerno dapat pagaanin ang buhay ng mga mamamayan.
Ang nangyayari ngayon dahil sa ano ba to? Pagkakapirahan niyo ba to, Yusek Almirol? Secretary Ivan Uy ng DIC, pinagkakapirahan niyo pa ba ito? Yung mga pinagbibili niyong gadget, yung pong pinambabaril sa QR code, kanila pala yun, yung system. Sila pala bumili nun. Kanino nyo ba binili yan? Anak ng bakang dalaga talaga. Minsan, gusto mo mang maging maginhawa ang ating paghihiwalay, masaya lang tayo, happy-happy lang. Pero pag naaalala natin yung ginagawa nila, imbis na pagaanin ang buhay ng ating mga mamamayan, pinahihirapan nila. President Bongbong Marcos, ito nga, tingnan nyo nga itong Yusek Almirol na to. Marami na to, naiipon na to . Tingnan nyo rin po yung background nito at baka conflicted po ito sa kanya pong mga kumpanya na dating hinahawakan o pagmamayari nila na ngayon ipinapasok nila sa gobyerno. Pakitingnan nyo nga po, Mr. President, yan. Kami gusto namin kayong magtagumpay. Opo, ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko alam kung paano nyo i-describe yung 2024, pero ang Pangulong Bongbong Marcos, sigurado ako hindi po madali ang 2024 para sa kanya. Mahirap maging presidente, hindi natin nasubukan. Si Sara nga, hindi pa nga niya nasusubukan . Pero sigurado po tayo yung 2024 ay hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na pinakamagandang taon para sa kanya. Ito pong mga ganitong klase ng opisyal, yan ang pabigat. Yan ang nagpapabigat ng buhay ninyo. Kung gusto nyong gumaan, get rid of them. At yung mga inept, corrupt, and incompetent, yan po dapat nang umalis. Kung ayaw nyong kayo sibakin, umalis na kayo ng kusa. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mr. President, yan po ang aming wish sa inyo. At sana po ang isa sa pinakamalaking idinadaing ng mga kababayan natin, ang presyo ng bilihin, yun po ang gawin yung top priority. Pagka po na-solve ang problema sa presyo ng bilihin, babalik ang pagmamahal sa inyo ng mas maraming mga Pilipino. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy New Year! Woohoo! See you next year! Bluebirds fly